palaki na siya ng palaki ganun. So, like, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kaila, partner, talagang dinudurog ng akusasyon at bintang at anumang mga paratang gamit po ang mga kasong isinampana sa impeachment court sa Office of the Vice President. Ano ho, ay talagang yung ating mga kababayang na aapektuhan po ng iba't ibang kalamidad at iba't ibang mga problema na kinakailangang abutin, mabuti na lamang at hindi naman ho paano kaya nangyayari, partner, na ang opisina mismo na nadudurog ng impeachment case ay opisina rin na hindi naman tanongin na nga natin si Chief Aymard Eje ng Disaster Operations Center ng OBP. Chief Aymard, magandang hapon sa inyo. Hello po, Chief Aymard. Magandang hapon po, Sir Henry, Ma'am Karen. Kamusta po kayo? Teka mo, Okay lang po. kami kaya napatawag sa inyo sapagkat ako kasi nagko-cover ako ng impeachment trial. Batid ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mismo ng mga tauhan po sa ilalim ng Office of the Vice President. At napatawag kami sa inyo. Paano ninyo ginagawang para kayong mga hindi tinatabla ng kwan ng problema? Nakagawa pa ninyong ikutin ang bansa para sa mga pagtulong sa mga nangangailangan? Well, unang-una po, Sir Henry, Ma'am Karen, siyempre sa gabay po ng Panginoon, kaya namin nagagawa ito dahil wala pong imposible sa ating Panginoon. Pangalawa po ay ang ating kasing disaster operations program ng ating Office of the Vice President ay matagal na po itong na-institutionalize ng ating Vice President Sara Duterte nung pag-upo niya pa lamang po. Kaya po lahat po ng aming ginagawa na pag-conduct ng relief operations ay nakasaad o guided kami ng aming operations manual. Kaya po sa kabila ng mga nangyayari, kakulangan ng budget, pati po yung nabanggit ko ninyong impeachment trial, tuloy-tuloy lang po ang aming trabaho dahil meron naman po kaming sistemang sinusunod at ang guidance po ng ating Vice President ay sa kanya ang politika, sa amin po ang public service. So, kumbaga, hinihiwalay nyo pa rin, Sir Aymard Eje, sir, ay itong issue ng impeachment trial dito sa inyong trabaho kasi hindi naman po tumitingin ang sakuna, ang mga kalamidad pagdating sa ganyan. May mga pa rin po tayo, may mga obligasyon at responsibilidad pa rin po tayo. Tama ba, Sir Aymard? Yes po, Ma'am Karen. Yun nga, bagkamat tao lang kami, nakakaramdam din ng pressure at yung pagkalungkot sa mga nangyayari, pero hindi kami dapat magpa-apekto
dahil lang nangingibabaw po sa amin ay yun pong mandato namin na makapaghatid ng tulong po sa mga nangangailangan. Kasi pag talagang isang panig ang napakinggan mo at hindi mo naliming lahat, partner, parang ang dating ang OBP ng bulsa ng pera, yung pumapasok na pera ay for personal gains. Yan, Sir Aymar, yan ang kung halimbawang mahina-hina kayo riyan sa OBP, baka talagang tinabla na kayo ng anong tawag riyan, ng panghihina. Totoo po yan. Hindi na lang namin po pinapansin to kasi kung lahat titignan namin, wala, talagang maaapektuhan kami. Kaya ginagawa na lang namin basta trabaho, at yun pong aming passion ay nandiyan yan, hindi nawawala. Halimbawa ngayon, nasaan kayo? Anong inyong pinagkakabalahan ngayon? Saan lugar kayo naroroon? Ay, sa ngayon po, Sir Henry, Ma'am Karen, nandito po kami sa Ilocos Norte. Ilocos? Anong meron po sa Ilocos, sir? Layo Nagre-relief operations po kami at maaalala po ninyo nung nakaraang linggo ay dinaanan po tayo ng bagyong Quiapo kung saan marami pong bayan ang naapektuhan. Kaya kasama po dito ang Ilocos Region. Kaya po sa aming pagkuha ng mga datos, nakita namin na may mga bayan dito po sa Ilocos Norte ang natamaan at ayon sa aming mga listahan ay bihira kasi itong mapuntahan dahil halos nasa dulo na po ito ng ating bansa. Kaya po pumili kami base dun sa data na nakuha namin kung ano-ano yung mga bayan na pwede naming puntahan dito. At kanina po inuna namin ang Batak City, Ilocos Norte. Ako, nakapagbigay po kami kanina around 1,400 families para sa 1,400 families ng iba't ibang klaseng relief items po. Okay, so pagkain yan, damit, health at sanitation kits. Tama po ba, sir? Ang ginamit po namin ngayon ay aming food box, yung OPP food box po, na naglalaman ng bigas at dilata. At namigay din po kami ng mga diapers para sa mga bata. And then nagbigay din po kami ng mga instant coffee, ganyan, at iba't iba pa po. Pero teka muna, mabutit na napuntahan ninyo yan because, well, we cannot deny the fact that politically, Ilocos yan hindi maiwasang isipin na talagang may political rivalry between the Vice President and the sitting President. Pero kayo, nasa lugar, Ilocos, lugar ng ating Pangulo, kumusta? Marami namang nakapunta riyan yung mga lugar na inyong nasabing na lalo na yung mga dulo. Kumusta yung mga tao? May mga nakapaghatid na ba ng tulong roon daw? Okay naman po sila sa ngayon. Wala naman pong pagbaha na pero in-expect po natin yung paparating na super typhoon na bali magiging dalawa yun, di po ba, yung Luis at yung isang papasok. At so far okay naman po. Nabanggit na po ninyo na nandito po kami sa bayan at sa probinsya ng ating presidente. In fact, ito pong Batak City ay ang mismong hometown ng ating Pangulo. Pero hindi po kasi ito political Ang namin pong ginagawa public service talaga. Kaya regardless kung saan pwede kaming pumunta basta may nangangailangan. It so happens po na nandito kami sa bayan po ng ating Pangulo. Pero kagaya naman po ng aming ginagawa ng mga nakaraan, iba't ibang bayan naman po talaga ang aming nararating basta't kinakailangan naming maghatid ng tulong. So patunay nga. Patunay. Pero Sir Aymar, hindi din natin medyo mainit talaga ang usapin kasi sa politika kahit pilitin po natin paghiwalayin. Although na-appreciate po natin ang inyong tulong, any help is very much appreciated saan man pong kampo galing yan. Pero baka may mga naririnig po tayo na nagsasabi na, lihiti mo ba ang pera na ginagamit
pondo para po sa pagbibigay po natin ng tulong sa ating mga nangangailangan. Ito po ba ay may kasama pong public funds o ito po ay bigay lahat po ng mga donasyon, may mga nagkawang-gawa po na nag-donate ng in-kind? Paano po ba ito, Sir Amard? Halo-halo po ito, Ma'am Karen. Unang-una, ang pinanggalingan po ng ating mga food boxes ay galing po sa pondo mismo ng Office of the Vice President. Nakasaad naman po ito sa aming budgetary submissions at nakasaad ito sa PRUGA noong nakaraang taon. Pero yun pong nakadagdag ay yung pong mga donasyon na nanggaling sa ating mga kababayan na noon pa aming mga partners sa Office of the Vice President, isinama na po namin dahil ito rin po naman ang kanilang gusto ay makatulong sa ating mga kababayan. At yung nabanggit din po ni Sir Henry kanina kasi nga medyo parang bayan ito ng ating Pangulo at hindi maiaalis na meron talagang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan between the Office of the President as well as to the Office of the Vice President. It's so parang nakakatuwa. Kasi po, unang-una, tinulungan po kami ng local government ng Batak. Sila po yung kanila pong CSWDO or yung City Social Welfare and Development Office ang kasama namin sa pamimigay po ng tulong sa mga kababayan. And then, kasama rin po namin ang staff na ni Senator Amy Marcos. Kaya nagpapasalamat po kami kay Senator Amy sa pagbigay ng suporta sa amin at alalay dito po mismo sa probinsya ng Ilocos Norte. At yun pong mga kababayan natin na kanina na nakalamuhan namin, masaya po sila dahil nakarating kami at hindi nila inaasahan na kami mismo po ang darating sa kanilang bayan. Sabi nga po nila ang layo ng binyahe namin para makarating dito, pero pinagpapasalamat sila dahil hindi daw namin sila nalimutan. Patunay marahil yan, partner, na ang serbisyo ng gobyerno, ang serbisyo lalo ng Office of the Vice President ay walang kulay ng anumang politika. Totoo po yan. Kung makikita nga po ninyo, gaya po na palagi ninyong napupuna, Sir Henry, Ma'am Karen, wala pong nakasulat na pangalan ng Vice President, wala pong mukha ng ating Vice President. Yung pong opisina lamang ang nakalagay doon na pangalan at yun ating kataga na mahalin natin ang Pilipinas. Gayon din naman po yung mga donated items. Wala pong nakalagay doon. Sabi nga po, ang pagtulong, ang tunay na pagtulong sa kapwa, walang pinipiling kulay, walang pinipiling race, walang pinipiling lahi, kundi para sa lahat po ng nangangailangan. So from Batak, saan pa kayo babaybay at mga ilan ang mga benepisyaryo na target nyo riyan at natulungan na? Bali po sa aming assessment at sa abot lang po din ang makakaya ng ating Office of the Vice President, nakapili po kami ng 3 bayan dito sa Ilocos Norte. Pagpasensya na po ninyo, Sir Henry, Ma'am Karen, at hindi ko pa pwedeng i-announce yung dalawa. Sige. Pero nauna lang po namin yung mismong bayan ng presidente. Opo, at meron pa pong 2 para sa susunod na mga araw. Hanggang Webes po ang aming nakita. Maulan ba dyan? Busy pala kayo, no, Sir Amar? Maulan na siya, maulan na ho ba yan? Pabugso-bugso po ang ulan. Pero medyo malakas ang hangin at saka maghapong makulimlim. Sige. Kaya pala. Mag-iingat po sa biyahe pag ganun. Lalo na ngayon na may mga tropical depression na naman na nagbabadya. Opo. Inaasahan po namin at ready naman po kami. Maraming salamat po sa inyo, Sir Henry, Ma'am Karen. Yes, ang ginagawa po namin palagi ng aming Office of the Vice President ay para sa Diyos, bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po, Sir Amard. Thank you, Sir salamat sa Amard. OVP and of course to the Vice President. Manatili kayong ginto.
Si Chief Amard Eje ng Disaster Operations Center ng OBP na nagdala ng tulong, ang inuna nila ay yung mismong bayan ng Sa Presidente. Batak, Ilocos. Sa Batak, Grabe, ang Norte. layi. We will Ako be... yung napagod. Nakapunta ka na ba doon, partner? Hindi pa. Actually, Ako nakapunta na ako. Ang Ang pinakamalayo, malayo. saan ba ako pinakamalayo narating ko na, ay yung La Union, San Fernando. Konting, ano pa, konting kembot pa. Doon sa inyo nakarating na ako. At babalik ako pag kinasal ka. Ay, gano'n. Huwag ka nang umasa. Babalik kami. Makakasama ko si Pedro. Pinaka-pogi na mataba na. Ilang kilo na si Pedro? 8 kilo na, grabe, ang bigat. Grabe ka, Pedro. Nung pinagkakakain mo. Obese na. Kulang ka na sa exercise. Si Pedro po ay ang boyfriend ni Karen. Yes, na aso. Okay, baka kasisipin nila, ha? May love life na. Pero masaya ako, kasama siya. Yes, ang pogi ni Pedro. Oo. Bisan nga, isama mo rito sa programa. Naku, huwag mo i-announce. Baka marinig nila Ma'am Ellen. Alas 6 na ho ng gabi. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Balansyado.